So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magbabasa dito po sa ating daily devotion at nandito po tayo sa Deuteronomy chapter 3 at ang aking pong babasahin dito po ay sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po dito, nalupig ng Israel si Haring Og. Nagpatuloy tayo sa papuntang Basan, ngunit pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Basan. Sinabi sa akin ni Yahweh, huwag kayong matakot sa kanya sapagkat matatalo ninyo sila tulad ng ginawa ninyo kay Haring Sihon. Kay Haring Sihon at ng Hesbon at mga Amoreyo. Sa tulong ni Yahweh, natalo nga natin si Haring Og at ang buong Bashan. Wala tayong tinirang buhay, isa man sa kanila. Nasakop natin ang anim na po nilang lungsod sa Argob. Ang buong kaharian ni Og sa Basan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po yung mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 3 verse 5 to 7. Ang maraming maliliit na nayon at ang malaki nilang lungsod na napapaligiran ng pader tulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Hesbon. Nilipol natin sila pati mga kababaihan at mga bata. Ang itinira lamang natin ay ang mga hayop at iba pang ari-arian nilang sinamsam natin. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 3 verse 8 to 10. At ating sinakop ang lupain ng panahong yaon sa kamay ng dalawang hari ng mga Amorheyo na nasa dako roon ng Jordan mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Na siyang Hermon ay tinatawag ng mga taga Sidon na Seryon at tinatawag ng mga Amorheyo na Sinner. Lahat ng mga bayan ng kapatagan at ang buong Galaad at ang buong Basan hanggang Salcha at Idri na mga bayan ng kaharian ni Og sa Basan. Amen. Naibabasahin ko po Deuteronomy chapter 3 verse 11 to 13. Sapaka si Oji lamang na hari sa Basan ang nalalabi sa natira sa mga Rephaim. Narito ang kaniyang higaan ay higaang bakar. Wala ba ito sa Rabat na mag-anak ni Amon? Siyam na siko ang haba ni Yaon at 4 na siko ang luwang ni Yaon, ayon sa siko ng isang lalaki. At ang lupaing ito ating sinakop na pinakaari ng panahong Yaon mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at kalahati ng lupaing maburor ng Galaad. At ang mga bayan ni Yaon ay aking ibinigay sa mga Rubenita at sa mga Gadita. At ang labis ng Galaad at ang buong Basan na kaharian ni Oji ay aking ibinigay sa kalahating lipi ni Manases. Ang buong lupain ng Argob sa makatuwid bagay ang buong Basan. Siya ring tinatawag na lupain ng mga Rephaim. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share ngayon ay makikita sa Deuteronomy, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 17. Ito po ang nakasaad. Si Jair namula sa lahi ni Manasi ang nagmamay-ari ng buong Argob na sakop ng Bashan hanggang sa hangganan ng lupain ng mga Gisyoreo at ng mga Maakateo. Pinangalanan ni Jair ng mismong pangalan niya ang teritoryong ito. Kaya hanggang sa ngayon ang Bashan ay tinatawag na mga bayan ni Jair. Ibinigay ko ang Gilead sa pamilya ni Maker
ibinigay ko sa mga lahi ni na Ruben at Gad ang malupain mula sa Gilead hanggang sa lambak ng Arnon. Ang gitna ng Arnon ang kanilang hangganan sa timog at ang kanilang hangganan sa hilaga ay ang lambak ng Hakob. Hangganan din ng lupain ng mga Ammonita. Ang hangganan sa kanluran ay ang kapatagan ng Jordan pati ng ilog ng Jordan mula sa lawa ng Galilea hanggang sa dagat na patay sa ibabang bahagi ng Libis ng Pisga sa silangan. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 4 verses 32 to 37. Ask now about the former days, long before your time, from the day God created man on the earth, as from one end of the heavens to the other. Has anything so great as this ever happened? Or has anything like it ever been heard of? Has any other people heard the voice of God? Speaking out of fire, as you have, and lived. Has any God ever tried to take for himself one nation out of another nation? By testing by miraculous signs and wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm, or by great and awesome deeds, like all the things the Lord your God did for you in Egypt before your very eyes. You were shown these things so that you might know that the Lord is God. Besides him, there is no other. From heaven he made you near his voice to discipline you. On earth he showed you his great fire, and you heard his words from out of the fire, because he loved your forefathers and chose their descendants after them. He brought you out of Egypt by his presence and his great strength. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Deuteronomy, chapter 3, verses 21 to 24. At ang sinasabi, at that time I commanded Joshua, you have seen with your own eyes all that the Lord your God has done to these two kings. The Lord will do the same to all the kingdoms over where you are going. Do not be afraid of them. The Lord your God himself will fight for you. At that time I pleaded with the Lord, Sovereign Lord, you have begun to show to your servant your greatness and your strong hand. For what God is there in heaven or on earth who can do the deeds and mighty works you do? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Good night po. Good morning po sa lahat. At humingi po ako ng pasensya sa inyong lahat na na-late yung aking devotion. Nalimutan ko kagabi na magbasa muna sa kaabalahan ng ibang gawain. No, pasensya na po kayo at purihin ang Diyos sa buhay nyo, sa pagsunod, sa ano natin, sa patakaran. Pero pasensya na po kayo, nahingi po ako sa inyo ng pasensya sa inyong lahat na late. Una kay Mira dahil siya yung nag-edit, sorry. At ang aking pong babasahin ay babahagi ko po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 3 verses 25 to 29. Sabi ko rito, hinihiling ko sa iyong patawirin mo ako sa ibayo ng Jordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon, ang kaburulan at ang bundok Lebanon. Ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na, huwag mo nang banggit
banggit sa akin ang bagay na ito. Umaakyat ka na lamang sa tuktok ng pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Jordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing matatanaw mo at nanatili tayo sa libis na nasa tapat ng Bet Peor. Patuloy na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.